sasaluhin ang mga trinchera sa tulo ng mga trinchera mula rito sa Santo Tomas, Lipa, San Jose, Ibaan, Batangan. Samantala, aatake sa karagatan ng mga taga-Aplaya mula rito sa Bawang hanggang doon sa Nasugbo, kung sakaling piliin ng mga Amerikanong lumunsad mula sa dagat. Handa ng mga bayan-bayan. Namarkahan na ang mga lugar kung saan daraan ng mga kalaban. Kaya ay may agam-agam sila kung kayagan ng ating mga Persa. Ni hindi magtigi-tigisan ng baril ang ating mga soldado. Yun may hindi tayo dapat manahimik. Isang araw ay husgahan tayo ng ating mga apo. Gaya na lamang ng pag-uhusga natin sa ating mga mamay. At sasabihin nila, hindi sana sumapit ang araw na ito kung puspusan lamang silang nakipaglaban. Ang kalayan, ang maningning na pamana ng lahing Batangan. Kaya hinani natin ang isang sinag sa dakilang araw ng Republika at ang taguring Barako. At kayo'y tunay na kabilang sa lahing ito. Kayo'y tunay na mga Barako. Kung kayo'y mabuhay kayong malaya, lumaban kayo upang lumaya. Maraming taon ang lumipas mula noon. Kapwa nilimot ng mga Filipino at ng kaaway ang naganap na digmaan. Namuhay kami sa lipunang may ibang palagay sa taguring Barako. Mahirap mabuhay sa lipunang iyon. Isang lipunang isa lamang ang nakikilalang tapang at may tanging pagpapahalaga sa lakas. Ang inay, sa kusina. Inay, bakit ka ako namamalengke? Ano ba naman masama roon? Maganda yung marunong sa lahat ng bagay. Tamo yung ama mo. Marunong mamili yan. Nako, walang tatalo dyan sa pamamaraka. Inariya naman si ate. Maglalaba ka ga? Eh, saan ka na naman pupunta? Kaya mo ako na unang pandro. Mag-iingat ka lagi. Hindi lang sa gastos. At Mare, ayoko munang may umalis sa inyo. Kamamatay lang ng iyong ama. Kailangan ho eh. Ano ho bang matatrabaho din eh? Yan din ang sinabi ng ama mo noon nang bago siya umalis. Basta iwasan magkakasakit. Kumain lagi sa oras. Huwag kang tumulad sa iyong ama. Huwag mong titipirin ang sarili mo. Mahirap ang nasa malayo. Paulit-ulit na nangyari ang araw na iyon. Sa bawat pag-alis, nadaragdagan ng aming lungkot. Saan na nga nauwi ang aming lakas?
ang aming tapang. May isang panahong tatangkain naming baguhin ang aming pananaw. Ba't ka pa nga ga-umuwi? Gusto kong patunayan kaya kong mabuhay dito. Kawawa ang bayang ito. At ang talino, umaalis. Umabalik lang kapag ka Undras at Pasko. Pagka-fiesta. Alalaan nila, ayos tayo rito. Baho. Ako, gawa na tayong baboy yan. Napakadami niyan. Ha? Doon, ang dami tayo doon. Malambot. Parang kumunay doon. Ay, lalo na din yung paparaw. Paparong pa. Abot Oo yun. nga eh. Tayo na ho. Pagkakuano, hindi na tayo makakapagbuhangin dito. Tutuyaw. Panama. Tawarin na rin kaka eh. Wala ka palya-palya eh. Aba, isang gagagalingan. Kayo kakaka nakakaganyan pa. Aba, erin pa making ere. Eh ako bagay makakadosi pa. Kung hindi ako ganare. 12. Wala po kayo 8. Oy! Pinsan, tagay Tagay, na. tagay. Uy, magandang gabi, Kunsan. Magandang gabi. Eh, tagay mo na. Maganda na untahan na. Oo ba? Sino kayo kasama mo? Magandang gabi. Magandang gabi. Tagay. Salamat. Muna kayo. Ay, hindi na kami upo. Ay, may papalaking pa kayong baboy din eh. Saka kayo. Sige. Magandang gabi. Sige. Hindi nyo makilala. Tagay, tagay mo na. Ba? 12! Kapag naitayo na natin ang ating samahan, itong samahan ng mga magbababoy, ay mapepresyohan na natin ng tama ang ating mga alaga. At yan na ang simula ng ating pag-unlad. Oh, sino ka sa inyo ang gustong yumaman? Ako! Abay, ganun pala eh. Di tayo magsipirma na at magsimula ng ating pag-unlad.
Mabuhay si Pangulo! Maraming salamat. Teka muna, Pangulo. Dapat yata may linawin tayo ng maigi. Ano yun? Dalawa lamang po ang dahilan kung bakit ang hirap ng magpresyo ng baboy. Una, wala namang nagagawa ang mga nag-aalaga eh. Dahil ang mga nagdidikta ng presyo ay ang mga ahente ng baboy. Ikalawa, talo rin ang mga nag-aalaga dahil sa sobrang taas ng mga pakain. Ang pinoproblema ko lamang ay yung mga nagbebenta ng pakain, kagaya ni Pangulo. Papayag ba naman sila sa tingin ninyo kapag tayo nagkaisa-isa na pababain ang presyo ng pakain? O tayo mismo ang gagawa ng feed mill? May kiraan! May kiraan lang! Ano ba naman yung tulong taon? Tunay na paglilingkod bayan. Sa iba yung Nadakot na ba? Paglingkuran ng Wala na nga eh. sambayanan. Umuli na lang Ngayon dito. bayan. Pinabahala na nga ng pamilya sa kamag-anak ng bata. Wala nang pulisan. Sakit daw na talaga ng ulo yun. Kaya nga si Ineng Mare, konting ingat. Kala mo lang ang tahimik dito sa atin. Marami na ring napatay at nagpatayan dito. Hindi nga lang nababalita. Ano kay Re? Battery o kuryente? Battery? Convert natin sa kuryente, mas magastos yan. Sige nga, di ko nga maalam eh. Amerikano at Pilipino sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa ilalim naman ng Bukas. Mutual Logistics and Support Agreement o MLSA, nakakapagtayo na ng mga estasyon, kalsada at pasilidad gamit. Sa ilalim ng 1951 Mutual Defense Treaty, Nako. magtutulungan ang mga pwersong Pilipino at Amerikano. Pare, salamat laban din eh, sa ha? anumang pandasan. Mabalos! Sa ulitin! Pero bakit nakikialam ang mga tropang Amerikano sa operasyon ng militar laban sa Abu Sayyaf na isang pangloob na problema? Again. The boys is playing. Next. The boys are Again. The boys are playing. Again. The boys are playing. Ano ka mawawala? Naman. Patay. Oo, save nyo ako. Pa-fresh ka kasi. Yes. Marag-maragan na. Tandaan na. Patay na kami siya. Sige, ingat. Mukha 20-20 lang, ha? Ngingiti ka palagi. Oh, ngiti. Yan, ganyan. Sure winner ka na, Day. Huwag marami yung nagbalik na sobre. Ha? Sobre? Acheng? Parang bakla kasi pa. May lalaki ka, Day? Gusto kong makaipon. Ako? Gusto ko makalayo. Para hanapin ang aking kapalaran bilang isang beauty queen. Hindi yung ganito, puro na lang yung sobre, puro na lang fundraising. Susan, dalawang lomi nga. Sandali lang po. Ang special ah. May dating ano? Mapin. Maliligapan. Uy! Basta! Sige, kakain din kami. Yeah. Ang gabi? Si ano? Si Mando. Yung kantahan namin ng isang gabi. Yung sabi mo ay mayabang mo. Naku! Alam mo eh, pagkaraw maganda yung naghahain. Masarap ang pagkain. Inom. Ha? Pala, tatanggal ka ng ako. Oh, kanina pa ka yan. Oo, basta. Damagan mo kita. Yan na. Ang sarap ng lom. Gusto mo kape ko ha? Sarap. Pambihira.
Awang-awa ko kay Pedro. Napalakit sa akin yung kanya anak kay administrator. Biruan mo naman, 3 buwan na, hindi pa sumusweldo. Walis kay walis, wala naman pala nakakaganansya. Kamusta gaw sa palengke? Matumal. Ano ang pera yata ang mga tao eh. Dami-daming nagtatricycle, pero nagtotongits lang. Ano ang sumasakay? Nay, kumikita pag-aho yung mga yun. Ito yun. Uy, sige. Sabi lang na may ginagawa. Ka-Arman, ito naman kape nyo. Salamat. Ka-Arman, baka naman pwede na rito sa atin si Angie. Ano, pag-isipan ko muna. Hayaan nyo na, tay. Mahirap lang maghanap ng trabaho yan ngayon, kaya maintang ulo. Hiwalayan mo na kaya. Kaya naman yung mag-iina. Ikaw nga itong perming may trabaho. Nasabi ni Arman sa munisipyo, yung sahod mo, maghintay-intay ka na lang daw. Uy, huwag na ninyong intindihin. Di naman magtatagal ang buhay ko dito sa mundo. Ayoko laang matulad sa aming magkakapatid. Nagkahiwa-hiwalay kami nung iwan mo ang ina sa Marinduque. Oy, Chito! Happy birthday, Mare! Thank you, Mayor. Sige pa. Okay. May operation dyan ang mga bata. Kailan naman papasko? Ay sadya, tag-upas eh. Sige. Bahala na ako dito. Salamat. Ay, ito, happy birthday! Kokonsehal, kanina pa kayo? Ay, meron pa ka tayo na rin. Sandali lang ho. Maganda yan, pare. Magnegosyo ka rito. Nandito na pala si Ramoncito. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak. Kaluluwa kaming kambing sa purgatorio ng galing. Doon po ang gawa namin, araw-gabi manalangin. Ba't ka pa nga umuwi? Tandaan ng inay para may makasama siya. Pero narito ka. Maliit na di pagkakaunawaan laang. Naging emosyonal lang inay. Kamamatay lang ng ate. Uwi kagasan niyo sa Pasko. Merry Christmas! Merry Christmas! Tama-tama ang dating nyo. Eto, paglaga ako ng kape. Ayan, ang maganda dyan. Sige, maupo muna kayo sa... Magkakape tayo. Ito, malamig-lamig ang panahon. Siyempre, kaping barako. Oh, nasigme. Napabarik na yata. Oo nga eh. Sa akin naman, marami pang mahalagang bagay ang dapat igiit ng ating mga kababayan kaysa dyan sa prosesyon ng mga santo. Kung sa bagay nga eh. Dami ang nangyayari. Alam nyo, sa Maynila, meron silang tinatawag na kapihan. Nagpapalitan ng kanya-kanyang opinyon habang nagkakape. Kadalasan nga may kasama pang media pagka malalaking pangalan ng kasali. Oo, kapihan sa Maynila. At sa Manila Hotel ginaganap yun. Kapihan. Ano kaya kung magkaroon din tayo ng kapihan dito?
Sa bayang ito, walang media. Walang balita sa lahat ng mga nangyayari. Wala ring sumisilip sa lahat ng ginagawa ng ating mga opisyal. Mabuti man o masama ang kanilang ginagawa. Ngunit, kung mapag-uusapan ng issue at ito ay makakarating sa mga tao, iikot ang opinyon ng publiko at paring maapektuhan ng desisyon ng mga namumuno. Pwede. Kung sa bagay, lagi naman tayong nagkakape at naguhunta. Ay, anong itatawag natin? Ikaw umisip niyan. Diyan ka magaling eh. Kailangan yung may dating. Tatawagin natin itong barakuhan. Mula sa matapang na kapeng barako. Barakuhan. Hindi naman kaya negatibo ang dating niya, parang naghahamon ka ng babag. Ay, hindi maganda nga eh. Matapang dating. At dapat lahat ng lalahok dyan ay palaban. Tatapangin sila ng kanilang nalalaman. Hindi na sila magiging kimi. At sila ay magiging tunay na malaya. Gawin natin tuwing Biyernes. Sa gabi. Ay, wala namang gagawin ng host kundi maglaga lang na maglaga ng kapeng barako. Sa bagay, ganda yan. Oh. Para sa barakuhan. Sa barakuhan. Sa palagay ninyo, ano magiging epekto ng isang grupo na painom-inom at mahilig magbigay ng kanilang opinyon sa mga tiwaling administrasyon ng mga Kastila sa Pilipinas? Sir, Ano? mainis sila. Ano naman kung may sila? Sir, Ah, syempre hindi naman po sila basta gagawa ng masama. Kasi alam nila pinag-uusapan sila. pwede. Sir, kaya nga pinatay si Rizal eh. Dahil pinagkalat niya yung mga kasalanan nila. Gaya ng mga reporter ngayon, pinapatay. Kita nyo na. Kaya hindi dapat natin maliitin ang mga taong palaisip at nagbibigay ng kanilang mga idea para sa ikabubuti ng ating bayan. Sa kanila nagsisimula ang pagbabago. Pakana ng oposisyon. Palagay ko ho. E di tingnan natin. May bibigay ganila ang hinahanap ng tao. Panginoong Maria, napupuno ang grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Kaya pinagpala sa baba, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Panginoong Maria, napupuno ang grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Kaya pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Kumusta? Taman-taman dating mo. May bago. Sige, handaan mo. Panginoong Maria, napupuno ang grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Kaya pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Panginoong Maria, napupuno ang grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Kaya pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Alam mo, yun ang sabi. Pero, ito naman yung kabilang side. Nagtalo raw muna yung dalawang pari tungkol sa pera. Ha? Hindi raw may paliwanag ng parish priest kung paano ginastos ang 1 milyon. Itong nag-uusisa, nagulat pa nga at pinag-impake raw siya at inilayo. At saka sumambulat ang issue tungkol sa pangmumolestya.
Talagang bulok. Ha? Kahit ano pang sabihin, ha? Bulok, 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 bulok! Bulok ka ng bulok. Tagal mo naman dumara. Naroon na ako, pare. Naroon na ako, ha? Magandaan-daan. Abay, kaig pa nga natin ng rosaryo. Ha? Oh, may park pa tayo. Bago. Ha? Pero, nasan ang trabaho? Ha? Nandun sa rosaryo. Dapat tayo dito nagbabarakohan din tayo Sa Biyernes, kape na lang tayo. Wala mo ng ginseng. Ano ba naman ang masama din Healthy yan, healthy. Healthy yan. Sige pare koy. Sali ako dyan. Okay yan, barakwan. Isang araw. Sali ako dyan. Pare, huwag mo namang mamasamain. Ha? Pero, kayong mga Bicol, ha? Kayo naman ang may desisyon sa bayan na to Ano ba ibig sabihin mo yan, pare? Kayo mga flying voter, ha? Kayo rin ang nabibili. Mukhang wala kang masusunod. Maayusin ko lahat ng mga Bicol dito! Handa tayo diyan. Lahat ay gagawin ng mga ito Ang maaari pa naman ang tatanggi sa kwarta. Kailangan natin ng mas malaking pondo. Nakakanana rin yon. Uno. 17, 31. 17.35. Ayun mga kasama. Dalawang piso kasa. Sige, katabi. Ano gang nangyayari dyan sa atin? Ay tahimik naman. Ay nagdiriwang sila dito sa mga pinapatayo nila. Oh. Pero meron mga bagay na ayaw nila makita Maraming nangyayari dito pero hindi nalalaman ng mga tao. At kapag nalaman naman nila ayaw nilang maniwala. Mas gusto nila na isiping lagi na tahimik ang bayang ito. O hindi baga? Ay tahimik nga. Dahil tahimik yung mga naghihirap, yung napapariwara. Saka kahit naman sumigaw yung ninakawan, ay wala namang dumarating. Anong ginagawa ng iba? Ay mga simpleng hakbang laang. Ay ano bang magagawa noon? Nakasulat ho dito ang buod ng lahat ng ating napapag-usapan. At makakaasa ho kayo na makakarating din ang kopya sa munisipyo. Mali ang sabi-sabi na tayo daw ay pinopondohan ng mga kalaban ni Mayor sa politika. Voluntaryo ho ang lahat dito. Ang gusto lamang naman ho natin dito magkaboses tayong simpleng mga mamamayan. Tayong mga hindi politiko. Baka tayo mapag-initan laang. Kahit kailan naman sa ating pagtitipang, wala naman tayong binatikos. Wala naman tayong binanggit na pangalan. Karaniwan lang naman ho ang puna. May kinalaman din naman yan sa kanilang mga ginagawa. Para din naman yan sa ikabubuti ng kanilang paglilingkod.
ang maiparating natin sa kanila kung tayo nasisiyahan o hindi. Kung masabi natin to, ano gawang mangyayari? Naman kami maalam pa sa kanila. Baka kung ginagawa nyo ito, may bala kayong tumakbo. Ano kang masama ron? Lahat naman tayo may karapatan tumakbo Mabuting at kilala na natin ang taong ere. Hindi naman sinasabing hindi pwede tumakbo. Kanina pa ako na itatanong kung anong silbi ng mga ganaring pagpupulong. Ay tama ho. Wala tayong ginawa kung di sumatsat na sumatsat. Wala naman tayong nasusolusyon ng problema. Saan tayo tutungo niyan? Corny, no? Johnson and Johnson. Cute nga initials nyo. Oo. James ang pangalan niya. James Mendoza. Relihiyoso ang pamilya niya. Pati nga pangalan niya, pinangalan sa patron niyo, no? Kaya naman pinibless sila ni God, di ba? Ay, andyan na pala si James. Sir, ano ba? Sir! Sir, ano ba? Sir! Sir, huwag mo! Sir! Sir! Galing ka ng palengke? Ba't dito ka? Buti dito. Di ako maghihintay ng matagal. Halika na lang kita. Sige. Tuluyan ang naging tropical storm si Chepeng sa kasalukuyan itong posisyon, isang 125 kilometro sa hilagang kanluran ng Metro Manila at inaasa ang tataas pasilangan sa lakas na 55 kilometro baka oras malapit sa gitna at direktang tatama sa mga probinsya ng Laguna, Batangas at Quezon ngayong tanghali. Pinagbawalan na ng Coast Guard sa pagbiyahe ng anumang patayang pantaga. Mula sa Pag-asa, nag-uulat. I want no prisoners. I wish you to kill and burn. The more you kill and burn, the better you will please me. Kill anyone capable of bearing arms. Turn Samar into a howling wilderness. Pare, gusto nga ba yung kural at pagitan mo? Di ba yun? Di kasi tulad ng bahay mo. Ay nako, matagal ko na nga pinapaalala dyan yung bubong eh. Magtatag-ulan na eh. Kasi wala pang ang pera eh. Alawang nga laang kesa wala. Pinagtutok ni General Jacob Smith. Uy, lalabas mo pa. Ang lakas ng ulan na. Punta ako, Uday. Nanay. Totoo ga kayang may nagpapakahirap para sa bayan lang? Ano gang dahilan mo? Hindi. Para di na ako aalis. Para lagi kong kasama ang mga mahal ko sa buhay. Para lagi kitang nakikita. Ikaw, babaw naman pala. Kailangan ka laging malalim. O siya. Sa tingin mo, kung di tayo makakakita ng pagbabago, makakatiya ka ba na lagi tayo magkakasama? Magkakawatak-watak tayo. May magpupunta sa Maynila. May mangingibang bayan. May mangingibang bansa. Maiiwan ang mga magulang nating mahihina at matatanda na.
Sino kayang kakayaning mabuhay dito nang hindi umaalis? Eh, ano naman ang kinalaman ng pagkakape? Sinasabi mong pagbabago? Ang pag-isip. Kaya kayo, Jenny at James, itong aking masasabi. Ang tapat na pagmamahal ay masarap na mabuti. Habang ito'y tumatagal, naglalasang spaghetti. Kaya kayo ay humayo ng anak ay maparami. Sa susunod pong eleksyon, huwag niyong kalilimutan. Ay nyo po siya. Wala eh, nagkapare-pareho na. Kaya pala napansin ko, kadilin eh. Matulog na kayo dalawa. Ilang ilaw sa buong bayan. Bakit ba, Fred? Eh, dahil daw sa bagyo, eh. Hindi ko na inalam. Ay, tumingin mo ka lang. Basa, matagal ng putol yung sa atin eh. Kumain ka na ba? Nga, galing yung pistahan sa may Balindis, Lamos, Chito. Bigyan daw ang trabaho bukas. Naputulan. Lintik naman eh, nagbabayad naman eh. Malinis daw naman na ito sa atin dahil pinusar ng mga punong malapit sa linya. Hindi ka ho makakanta ngayon. Ay, hindi. Tapos sasaksak ka rin. Wala po ganun pagbabagaw. Ano ganun nangyari na lang? Eh, ewan, hanggang biyernes yata eh. Carman, magandang gabi. O, Igme. Gusto ba lang kumanta ng mga damahongan eh? Alam mo namang walang power. Sus! Problema ba gayon? Anong ginagawa na rin gitara ko? Ha, ano? Simula eh. Hala, simulan natin. Pumwesto tayo ng maigi. O ilaw sa gabing malamig. Ay, pababa dyan sa diliman. Baka po kadiliman. Buti nga pinayagan tayong uminong maaga ni Sir Mel. At buti rin pumayag na hindi na natin i-computer yung term paper natin kahit sulit kami na lang daw. Mas kawawa naman raw tayo. Eh hanggang kailan naman kaya to? Arawan mo, neneng, nagbigay pasakit. Alay, kabanas-banas sa bahay, kulong na kulong sa tubig. O paano? Diyan muna kayo. Sige. Sa ilog yata eh. Gusto mo, 50 pesos lang.
Di yung iba nakikigib sa may tunggaan. Ayan, ayos na. Anong battery? Yan ang problema. Alam pambili. Ay sus, Ginoo. Kaya nga naisip ko to Kaya hirap din pala na walang naawit, no? 2 linggo na rin, no? Ito. Bili ka muna. Hoy, kontra! Ika nga! Oh. Si Bicol. Yun, pinapabili ko ng battery. Ba't ga parang iniiwasan mo na yata kami Naiwas gay, kita mo lumapit na nga. Mula garoy, nag-usap na kayo na rin si pare ko Sa akin naman wala yun Sa'yo wala sa kanya. Kung maliit ang problema kikilos ba ng ganun yung mga yun? Kita mo Pinagapang kagad ni Mayor yung mga pangulo. Sa kanila na nag-report yung may-ari. Yung barakuhan mo nga nagaya ulit. Hindi sinipot. Ito lang sinasabi yung mga pangulo. Si Mayor, si Vice, yung mga konsihal. Ba't hindi alam ng mga tao nangyayari dito? Ano talagang dahilan at wala tayong kuryente? Kaya nga. Nakapagtataka, diga? Pagkakakitaan ng pag-uusapan, bibilis naman nung magpatawag ng pulong. Nasaan ngayon? Wala. Tahimik, diga. Tahimik lang. Di na ako magtataka. Sila rin magkakasosyo dyan. Sige na. Alis na ako. Umaya na. Mag-uusap lang kami ni Bicol. Masarap pa ang tanoy. Sige na. Ano nakabili ka? Nagaygay ko na Alam battery Woo! So sige, ako na lahat mamaya. Kaya hirap din pala na walang naawit Pwede na lang patawagin si Mrs. Ubay. Paawitin mo sa cellphone. Wala. Tayo na lang maghanap ng mapupulutan. Uy, kagagaling lang ni Kontra dito kanina. Gusto makipagbatis sa'yo wala ka. Ayun, galit na uli sa'yo. Pausap na pare. Sa provincial correspondence. Sana naman magawa ng riot tapang nangyayari dito. Dati na naman tayo magkakasama Tsaka nagawa ko na lahat na magagawa ko. Ang hindi ko laang maintindihan ay kung bakit hindi nila sabihin sa mga tao yung totoo. Siguro wala pang maipapalit. May kung ilang milyon daw ata ang halaga ng isa doon. Dadalawa lang sa Pilipinas yung may gamit ng katulad nung sa atin. Yung isa nasa minahan ata sa Zambales. Kailangan na magkailaw. 3 linggo na Wala na akong magastos. Sa Biyernes daw magkakaroon pero wag mong asahan yun. Sa Biyernes. Sabi mo sa kanila, ibahin naman ka mo. Halimbawa, Lunes naman.
Ayoko na. Lakit-lakit ko na. Hey! Stop in the name of love. Pasasaan ka? Babalik ako agad. Aba. Ang tanong ko, pasasaan? Ang sagot, babalik ako kaagad. Tingnan ito, babae ito. Kapupunta ng simbahan, nagiging milagrosa. 3 linggo na. Ganyan talaga, pare. Kung minsan sa negosyo dumarating yung bagyo. Hindi naman kami nagpapabaya. Nakapagtayo na nga kami ng generator sa palengke, sa tubig. At ang ama mo, nagbigay siya ng 2 milyon, di ka? Oo, pero hindi lang 2 milyon ang kailangan ko para mapalitan ang lumang sistema sa kuryente. Kanina, umiikot ang barakuhan at nanawagan sa mga tao. Pagpitada ng kampana, ilang minuto lamang mula ngayon, magsisindi ng kandila ang mga tao at pagpuprotesta. Barakuhan! Kayo ka naman naapektuhan pa ng mga yan? Palagay niyo kayo lalabas ng mga tao para magprotesta? Tumanda na at nagkauban ng buho ko dito sa bayang ito. Wala pa akong natatanda ang gayaan. Halata namang politika lamang ang nangyayari. Tama ka. Gusto lang nilang palabasin na wala kaming ginagawa. Na hindi umaasenso ang bayang to. Wala mangyayari dyan. Kaya nga, dapat pangakuan na lang ang mga tao. Ang sinasabi ko sa kanila, sa Biyernes, kaya naman maghintay eh. Mas mabuti pa, sa bahay lang nila, sindihan ang mga kandila. Nagigipit na nga nag-aksaya pa. Sa palagay ko, napapagbunto na lang ako ng mga tao sa galit nila. Bukod sa problema sa kuryente, may problema pa silang iba. Sobre nyo inintindi ang mga tao. Ano magagawa nun? Oh, dumating ka na. Saan ka nang galing? May nangyayari sa labas. Banda ko natin pili. Kuryente. Ay, tatababoy ko yung babaho mo eh. Uy, Solomon! Pasaan ka? Habayan. Dala ka sa bayan. Alay! Walang mangyayari sa atin dito. Mabuti pa, pumunta tayo ng bayan. Balita ko ngayon, nagpupuntahan ng mga tao doon. Ano? Tara na! Alay, ba't maglalakad? May jeep ako rin eh. Ay, mabuti pa nga. Kunin ko lang. Sige. Buti pa. Ano? Oh. Umpisa ka na naman eh. Tara, tayo natin siya no. Tara. Uy. Okay. Sunduin na lang natin. Tayo na lang natin. Sige. Pwede sabi ko, mas malalaman natin kung handa na mag-rally mga tao. Kung magsisindi sila ng kandila. Kaya lang sabi nila, baka kung may magsindi man, ay ilan lang. Yun din ang akala ko. Sa matagal na panahon, iisang tinig lang ang pinakikinggan ng bayang ito. Ang tinig ng politika. Ngunit ng gabing yon, tinig ko. Tinig ng isang ordinaryong tao ang nagpalabas sa kanila. Kailan may hindi pa nangyari ang gayon. Nasabi ko nun, sa wakas, nagising na sila. Hindi ko na kailangan maghintay pa ng matagal na mangyari yun. Higit pa sa inaasahan ko ang kanilang ginawa. Umuwi kaming kinakamayan ng bawat makasalubong namin. Parang wala nang katapusan ang aming pagkakaisa. Hindi kailangan masira tayo sa tao. Tipunin ng mga tao sa plaza.
Oo. Pag narinig nila ako, alam kong babalik sila sa akin. Mag-iisang buwan na, ngunit hindi pa rin natutupad ang pangakong pagbabalik ng serbisyo ng kuryente. Panahon na upang tayo kumilos. Inaanyayahan ko kaya sa isang konsultasyon mamayang gabi. Ipigilan natin yung mga tao. Bakit naman? Isa lang namang yung public consultation Konsultasyon sa plaza? Sabihin mo nga sa akin kung paano nila kukonsultahin yung mga tao sa plaza at gabi pa. Tama ka. Kapag nagkatipon-tipon ng mga tao sa plaza, mawawalan ng saysay ang isa pang rally. Ang tunay na rally. Isa pa, bakit sila magpapatawag ng tao? Sino kang kalaban dito? Nangalampag, nanunog, ng bato. Saan kayo dadalhin ng mga taong ito? Hindi pa man nakakaupo, ay nagbabarako na. Alam mong naramdaman ko nun? Parang mawawala sa akin ang mga minamahal ko. Parang kailangan naming magmadali dahil anumang sandali, maaari silang agawin ng isang alam kong mas malakas kaysa sa akin. Isang taong alam kong hindi ko kayang harapin. Ngayon may ginawa namin ang aming makakaya para manatili sila sa panig ng liwanag. Nakakainis eh. Hindi mo man lang naisip na nag-aalala ako. Tayo na nga lang, intindihin mo. Huwag na yung kung ano-ano. Siya na. Ako na mali. Ayaw daw ng politika. Lagi rin namang kamali-mali. Siya, ako na nga mali. Sadya! Alangan ako. Uuwi na ako. Bukas na lang ako babalik. Hindi na pala. Wala namang gagawin. Magsawa ka mag-isa sa shop mo. Huwag kang pupunta sa bahay. Huwag mo akong susundan. Anong nangyari doon? Di ko kasi namalayan. Nakatulog na pala ako. Konti pa't naroon lang sa sulok yung gasolina. Swerte lang talaga. Alam mo, kahapon, may nagpunta rito. Tinatanong kung rehistrado raw ba sa SEC ang barakuhan. Ano? Kailan ka nangailangan na iparehistro ang isang huntahan? Kailangan ba ng permit ang pagkakapeng gaya nito? Ha? Kape. Ayoko, mainit. Alam power eh. Mga ilang araw lang magkakailang tayo. Oy, ano ka? Ay, kamusta ka, Pangulo? Oh, yan kay siguradong gagana na. Malalaman natin kung dumating ang mga taga-NGC. Alam niyo ho, ang kinakainis ko ng mga tao yung hindi ho nalalaman ng katotohanan. Kung bulok ho, ba't hindi ho natin palitan? Hindi ho ba? Kung bulok, at kailangan pratilihin, di palitan ho.
Okay na. Boss. Balato mo. Thank you, boss. Arman. Oh, kumusta? Tapos ka na ba sa permit? Di pa nga ako eh. Parang hindi ko na nakikita si Susan. Pinatigil na ng ama. Kung pupunta sa Maynila, magtatrabaho sa kanyang tiya sa isang restaurant. Sabi ko naman sa batang yun eh, magtitigil na pag-aaral. Nahihiya na. Hindi nga nakatapos ng grade 6. Akin mo, halos doble tinaas eh. Kahaliit-liit na negosyo. Halos wala naman akong kinita nung nawalan ng ilaw eh. Mababawi ko gagad yun nung magkailaw. Paano tayo lang naman ang pagbabawian? Wala namang malalaking negosyo rito. Ultimo nga magpipisbol eh. Hinihinga ng permit. Isip ko nga ako na masara na lang. Total, wala rin namang nangyayari. Wala rin namang kinikita. Pangkain lang. Huwag naman. Baka naman mababago pa. Sayang naman, ang tagal-tagal mo nang ipinunda rin negosyo yan eh. Naisip ko na bumalik na sa Maynila. Bakit? Nasukong ka na yata. Sa ngayon mo kasi, sarili ko muna gusto ko isipin. Ayoko muna mag-isip ng iba. Totoo niyan. Alis na rin kami. Kaming mag-ama. Pinasusunod na kami ni Mrs. sa Amerika. Nako eh, mamimiss ko namin yung pagbibideo ko dito. Tsaka yung mga libre niyong sisig. Tagal-tagal pa naman. Siguro pagka-election. Sa bayan ho nating ito, na napag-iwanan na ho ng mga karating bayan. Ngayon pong mga bagong graduate, hindi ho makakuha ng trabaho. Yung pong magtitinda ng isda, yung pong maggugulay, ay meron nga ho mga paninda. Kaya lang ho, ay ang tataas ng presyo. Ay bakit ho? Kasi ho, ang puhunan ay galing ho sa 5-6. Eh magpunta ho kayo sa palengke tuwing alas 10 ng umaga, ay mas marami pa ang naniningil kaysa namimili. Ano na ho ang nangyari sa ating bayan? Wala hong nangyayari. Tayo ay tumindig at bigyan ng pugay ang mahal na mayor, ating palakpakan! Ilang ulit tayong pinarangalan na bilang greenest and cleanest municipality. Ay ano pa ba namang matibay na katibayan ang hinahangad sa akin? Sa aking pagmamahal dito sa ating kalikasan, kung mismong ang tanggapan na ng ating mahal na Pangulo ang nagbibigay ng gayang parangal. Ang ating pong bayan, kung hindi una, ay pumapangalwa sa pinakatahimik. Sa buong Pilipinas po yan. Ay siya, huwag ninyong kalilimutan na isama ang aking mga kapartido.
hindi raw sila kwalipikado, ay aanhin naman natin ang mga nag-aral na haharang naman sa ating mga proyekto. Naniniwala kami ng higit na nakararami sa ating mahal na mga kababayan ay sa pagmahal sa katahimikan, katarungan at katiwasayan sa ating pamumuhay. Kung may nakakita tayong mga katiwalaan at hindi magandang magaganap sa ating bayan, huwag tayong maghalagit lang at manahimik. Yan, gagaling na yan. Narinig mo na siguro yung balitang kumakalat kay Ka Roger. Oo. Hindi ho kayo natatakot. Wala ko kayong sumusunod sa atin. Kaya nga dito kami naglagay ng checkpoint eh. Hirap itong poking ito. Ibig sabihin, mga rebelde ang mga tao rito. Mahirap yung mga tao. Ang ibig sabihin, nandito yung mga tao na pwede nating bilhin. Ano ka ga? Kanina pa ako nakukulitan sa'yo ha. Layo lang ang inaalala ko. Baka nariyan sa paligid ang mga tao ni Ka Roger. Kaya nga dito kami naglagay ng checkpoint. Tumahimik ka na nga, nervyos ako sa'yo eh. Hindi na pag-aalala yung ginagawa mo. Tinatakot mo na ako. Tao po. Tao po. Ano yan? Mga 5 o 6 na barangay pa hindi natin napupuntahan. Lalo na yung nasa kabilang ilog. Malayo na kasi yun, tsaka kulang na tayo sa panahon. Sa makalawa, di na tayo pwedeng magkampanya. Hindi mo na ako sasama sa kampanya bukas. Oh, bakit? Papahinga muna ako. Aakto pa ako sa eleksyon eh. Lagi na lang kami. Siya, ako rin. Ako pa nga makakasiwa sa presinto eh. Paano gayon? Na yung pangalan ko maaakto eh, hindi ko pa alam. Mamaya, pag-usapan natin. Papaliwanag ko sa'yo. Sige. Paano ba yan? Baka hindi rin ako pwede bukas eh. Kasi may practice kami. Parikoy! 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 Parikoy, nariyan ka ga? Oh! Ba't di ka sumasagot? Kanina pa ako nasa labas. Pasensya na. Ginagawa ko sa likod eh. Mukhang walang mag-ina. May binili lang dyan sa bayan. Tagal na natin di nagpangita eh. Ginagabi kami kapag nangangampanya. Sino bang kinakampanya? Pareho. Kasabay ng paalalang isipin mabuti ang pagboto. At hindi kung sino-sino laang. Tignan mo nga naman, oh. Ayan ka. Nakadilensya lang. Hindi sa kandidato yan. Naka-extra ikaisin. Diyan sa Ilaya pa ka. Pabahay eh. Kung may pupunta rito, hindi sa pagano pare tanggihan mo. Alam ko naman hindi nyo gagawin eh. Ano naman mangyayari kung ibebenta natin pati boto natin? Pati yung kandidatong may gawa niyan. Alam niyang hindi siya mananalo pag patas ang laban. Kaya nga nandadaya eh. Siguradong magbabawi yan kapag nakaupo na. Ay, pare ko. Kape muna. Huwag na. Pagbalik.
ginagabi kaya tao, Utoy. Magandang gabi ho, Kaidro. Galing laho din binili ko kasi yung mga mikroponong ginamit namin sa aming pag-iikot. Nagmamadali ka ga? Ay, hindi naman ho. Bakit ga ho? Yayakagin sana kitang magkape. Alam mo, kaya ako na rin inaabatan ko yung mag-iina. Siguro naman, alam mo yung tungkol kay Fred. Hanggang ngayon, nakakulong. Sige ho, magkape ko tayo. Medyo lumalamig ang panahon Oh, para sa iyo. Salamat ho. Alam mo, 100 taon na ako. Utoy. Hindi ko lang alam kung kailan ako pinanganak. Basta ang alam ko, nung panahon ng giyera, binatilyo na ako. Sari-saring trabaho ang pinasok ko, lalo na yung pagsisibak ng kahoy. Yung kuweba, dyan, yung kinatatakutan ngayon ng mga bata, doon kami nagtago nung panahon ng hapon. May mga guerrilla rin dito. May mga napatay pa nga silang opisyal na hapon. Nagmilagro rin yung patron. Gusto kasi ng mga hapon na alisin daw sa kapilya. Ilang tao na ang bumuhat. Hindi mabuhat-buhat. Pati nga si Santiago, para raw silang may naririnig na mga tagaktok ng mga paa ng kabayo dyan sa kalangitan. Noon nga liberasyon, nung dumating ang mga Amerikano, dyan sila, nagtungo sa Kuliyat. Doon, mga damo pa yun, mga puno. Sinagasaan lang ng mga tangke. Teka, mukhang wala nang laman yung tasa mo. Ililiwat kita. Marami nang hindi umiinom nito. Mas gusto nila yung instant. Ano? Alam nyo naman ng mga tao basta ho madali, yun ang gusto ng tao. Ate, puro puno ng kape. Hindi na sila bumibili nito. Sila na ang gumagawa mismo. Ngayon, iilan na lamang ang barakos sa bayang ito. Marami dati. Hindi natin alam kung anong uring halimaw ang kaaway na ito. At kung magapi nila tayo, hanggang kailan na naman? Gaano katagal bago tayo makabawi? Kaya magmadali ka. Takbo natin mo. Takbo!
Si Mandoy. Yan. Ayan. Ayos na. Tara. Sino nga ga tayo? Anong kapangyarihan ang hawak natin? Walang pera, walang katungkulan para tayo tingalain nila. Pero kailangan may magpaalala. Kailangan makita nilang mayroon pa ring nagmamalasakit sa kanila, sa bayan. Baka sakali, isang araw, maalala rin nila tayo at ang mga bagay na ating ginawa. Sumakalaw na yung eleksyon. Mas malalaman natin ngayon kung pakikinggan tayo muli ng mga tao. Hindi kaya dapat may gawin tayo sa darating na eleksyon. Wala na tayong pwedeng gawin. Maliban na lang kung magpapa-accredit tayo individually sa iba pang mga grupo. Pero para sa akin, tama na to. Mas maganda sana kung hanggang sa eleksyon, may naitulong tayo. Ano? Ayos ka naman. Ayos na ayos. Oh, tapos na agad? Alangan lagyan ko pa ng cutex. Ay, sige. Babay na yung mga yan. Dadaanan yung iba sa presinto. Pagkatapos mabababain nyo naman ng mga are. Ganyan ang ganyan hanggang makaboto ng 4 na beses, ha? Ay sisiguraduhin nyo lang na alam nila yung pangalang ginagamit nila. Ay 80 ang akin dyan, ha? Ay ingatan nyo. Toy! Kaboto ka na ga? Pinaalalahanan lang kita, ha? Kung ikay taga rito, malaya ka makakaboto. Eh, kung hindi naman, makakaboto ka pa rin. Kaya nga lang, hindi ko maipapangakong wala akong gagawin. Galing nyo sa Talaibon, doon kayo tutuloy sa Musan, ha? Oh, ano? Nakapasok na? Hindi ko nakaboto eh. Bakit? Tinakoto ko ng lalaki doon. Sinong lalaki? Sino yun? Pangulo. Baka si Junior. Si Junior? Yan, kanina pa dito yan. Ay, anong ginagawa nun doon? Anak ng... Samahan niyo ako. Ano? Yung bilyaran! Yan ang sinasabi ko sa'yo. Junior! Ay, Pangulo, ano ka? Ano ginagawa mo rito? Ay, bakit? Iyuga ito? Ay, ginugulo mo mga butante ko, tinataboy mo eh! Ay, anong tinataboy? Ay, sabi ko lang sa kanila kung botante sila, ay malaya silang makakaboto. Ay, anong masama roon? Siya itong umalis. Huwag kang manggulo rito! Ilan taon ka na? Kung magkakamali, kilala ko binubutuhan mo. Flying voter ka, no? Hindi yun. Huwag mo nga guluhin ang mga botante namin. Ma'am, flying voter tong isang to. Hindi siya taga rito. Hindi naman kayo watcher, ha? Bawal kayo dito. Tangina, kahit di ako watcher, butante ako. Karapatan kong ireklamo yung flying voter na to. Binababoy niya ang leksyon. Sir, may nanggugulo dito. Magpadala kayo ng pulis. Hindi ako nanggugulo. Sinasabi ko lang na may nahuli ako. May pangalan siya dito. Ibig sabihin, nakarehistro siya. Pwede siyang bumoto. Mami, check nyo nga uli. Kita nyo na hindi makasagot sa mga tinatanong ko eh. Anong gulo yan?
Pepe, ayaw makinig sa amin ng lalaking ito. Kayo hindi makinig! Dalawang beses ko ring nadalo si Mando sa kulungan. Pagkatapos, pinabayaan ko na siya kala Junior. Sabi ko, sila na bahala kay Mando. Pinabayaan mo si Mando? Isa nga naisip ko, parang ganun na nga eh. Sana naging totoong aktivista na lang ako eh. Total, hindi naman ang tingin ng marami sa akin eh. Hindi ako aktivista. Manunulat ako. Hindi ko aktivista ako. Sana nagyakag na ako ng makakasama at humarap kami sa presinto. May dala kami mga placard. Palayain si Kamando! Itigil ang pandaraya! Patansigin si Mayor! Yan ang aktivista. Pwede ko rin damay Amerika. Itigil ang imperialismo! Total, sila naman may dala ng demokrasya dito eh. Diga? Pero hindi ako aktivista. Manunulat lang ako. Lumalaban pero nasa malayo. Hanga ako sa mga taong lumalaban ng harapan. Hanga ako kay Mando. Ako lang ang nagsimula nito pero si Mando ang tunay na barako. Mas kailangan ng lipunan natin ng mga taong kagaya niya. Dumalaw siya dito. Wala rin kaming gano'ng napag-usapan. Napakiramdam ko medyo umiiwas din siya sa gulo. Kailan nga lumalaya ang tao? Kapag tumatahimik siya at nagpipikit ng mga mata? O kapag kinukulong siya dahil sinasabi niya ang kanyang nakikita? Saan gang dala na yan? Pasig. Kung di abot pa ng Pasig ang nilupak na yan? Ay walang magagawa. Kung sa bahay titigil, ay gutom. May karapatan na malaman ng mga mamamayan kung paano pinatatakbo ang kanilang pamahalaan. Ano-ano pa ba ang mga karapatan natin? May karapatan kayong bumuo ng unyon kaysa pribado o sa gobyerno kayo nagtatrabaho. Hindi sa pwedeng i-torture, pagbantaan, o ikulong sa isang sekretong lugar. Kailangan ding mabilis ang resolusyon
ng kanyang kaso. Ano pa mang sinabi niyo sa telepono o sa liham ay hindi pwedeng gamitin laban sa inyo. Hindi ka pwedeng ipakulong dahil sa iyong politikal na paniniwala. Maraming taon na nakalipas, ngunit tuwing sasagi sa isip ko ang nangyari kay Mando, namamangha pa rin ako sa maaaring gawin ng tao sa oras ng kanyang paglaya. Maaaring mabago ang lahat sa pagbabagong isip lang. At bago mo magawa ito, kailangan mong maging barako. Kailangan mo ng tapang. Yung tapang na kahit nag-iisa ka na lang, gagawin mo pa rin. Noon, may isang sundalong inutusang bumalik sa bayan. Ngunit, pinaslang siya ng mga kaaway. Gumala-gala sa burol ang kanyang kaluluwa. At ang sabi, tuwing araw ng kalayaan, makikita siyang bumababa sa bayan at nakikilahok sa mga pagdiriwang. Malamang, hindi lang siya nag-iisang multo roon. Marami sila. Mas marami pa sa akala mo.